Magandang umaga po. Ito pong unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Inaresto 4 na lalaking Hapon dahil sa pagpapakilala sa mga babae sa mga trabahong prostitusyon sa US. Inaresto ng Metropolitan Police Department ang 4 na lalaki dahil sa umano'y pagpasok sa kababaihan sa gawaing prostitusyon sa United States. Inihayag ng Security Division ng MPD noong April 4. Ang 4, kabilang ang isang broker na nakabase sa Japan, ay inakusahan sa paglabag sa Employment Security Act para sa pagpapakilala sa mga biktima sa trabaho na nakipinsala sa kalusugan ng publiko o pampublikong moral. Pinaghihinalaan ng MPD na ang mga lalaki ay nagbroker ng higit 100 kababaihan para sa prosesyon sa US at sa ibang lugar. Yoshio Usui, 53, at Ryosuke Imamura, 37, parehong executive ng kumpanya mula sa Shinagawa Ward ng Tokyo at lungsod ng Hirakata, Osaka Prefecture. Ayon sa pagkakabanggit ay kabilang sa 4 na naaresto. Ang mga suspek ay partikular na inakusahan ng pakikipag-ugnayan sa 2 babae na nasa edad 20 at 30 para sa prosesyon sa US. Pagkatapos nilang ma-access ang job site na tinatawag na Kaigai de Kasegi Charm at iba pang mga site sa pagitan ng March at April 2023. Ayon sa MPD, si Usoy ay sinasabing presidente ng isang dating club na nagpapakilala sa mga babae sa mga lalaki. Mula noong bandang 2021, lumilitaw na nag-recruit si Usoy ng mga babaeng magsasagawa ng prostisyon sa ibang bansa sa pamamagitan ng job site at scouting. Siya ay sinipid bilang nagsasabi sa mga investigador, "Nagpakilala ako ng 200 hanggang 300 katao sa US, Australia, Canada at sa iba pang mga lugar. At nagkaroon ako ng mga benta na halos 200 million yen. Tinatayang $1.32 million. Aminado si Usoy at 2 pang suspek sa mga paratang labang sa kanila. Si Imamura na tilan lumikha ng site ng trabaho ay bahagyang itinanggi ang mga paratang na nagsasabing hindi ko alam at nagre-recruit sila ng mga tao para sa prostitusyon. Ayon sa MPD, humigit kumulang 10% na makita sa ibang bansa ay napunta sa Usoy at iba pang domestic broker, habang mga babae nakikisali sa prosesyon ay binayaran ng 50% hanggang 60%. Ang natitirang halaga ay tila binayaran sa mga establishmento sa ibang bansa at nagsasangkot ng prosesyon doon. Noong April 2023, ipinaalam ng US Department of Homeland Security sa National Police Agency ng Japan na mayroong isang serye ng mga kaso kung saan ang mga babaeng Japanese ay hindi pinapasok sa US dahil sa mga hinalang naglakbay sila roon para sa prostitusyon. Ito ay nagdala ng paghihinalang paglahok ng mga domestic brokers sa scheme sa ibabaw. Maliwanag na sinabi ni Usoy at ng iba pang mga babae bago ang kanilang mga biyahe. Hinihigpitan ng US ang mga pagsusuri sa immigration. Dapat mong bigyan diin na nasa biyahe ka sa pamamagitan ng pagsuri ng maaga sa mga pasyalan bukod sa iba pang mga hakbang. Isang babae sa kanyang 20s na ipinakilala sa prosesyon sa US ang nagsabi sa MPD, "Nagkaroon na ako ng pananabik para sa US mula pa noong ako ay maliit." Another woman in her 30s explained to investigator na nag-apply ako para sa trabaho. At dahil baon ako sa gastos sa entertainment. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo. Ito po ang pangalawang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Hokkaido and Niwa City. Ayon sa news na ito, 3 Vietnamese na lalaki parehong mga trainee ang hinuli ng mga pulis sa attempted murder charge matapos nitong hiwain ng isang kababayan nating Pinoy age 23 old. Isang trainee din. Nangyari insidente noong April 4 na madaling araw ganap ng 3:30 AM sa loob ng apartment ng tinitirahan nito. Gamit ang mga dala nilang patalim, sinaksak nila ang Pinoy at mabilis na tumakas. Subalit nakita sila ng mga nagpapatrol na mga pulis sa di kalayuan, sila ay hinuli on the spot. Inamin naman ng mga ito ang pagdala nila ng patalim, subalit deny sila sa ginawa nilang pananaksak. Maaring noise trouble daw ang naging cause ng insidente na ito dahil sa kababayan natin ay nagsasagawa ng party at ng mga panahong iyon na sila ay pinuntahan ng 3 Vietnamese.
Sinisiyasat pa din sa ngayon ng mga pulis ang cause ng insidente. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. At ito ang ating Chika Talk for today. Vice, nagparamdam ng paglipat ng showtime sa GMA. I-manifest nyo yung best days are coming. May kabuntot na, dapat everyday nag-hope tayo ng best days are coming. As expected, kanya-kanya interpretasyon ng mga manonood sa kung ano ang ibig ipakahulugan ng TV host comedian na si Vice Ganda. Ang tinutukoy ba niya ay ang napipintong panlipat ng It's Showtime mula sa GTV patungong GMA? Kung matatandaan daw kasi, bago lumipat ang nasabing noontime show sa GTV ay nagpahaging si Vice Ganda na better days are coming. In no time, It's Showtime find a home in GTV. Should this like happen, tatapatan ng Showtime ang Itbulaga sa TV5. Tingnan nyo nga naman ang tadhana. Before it was GMA Itbulaga, noong produce pa ito ng Tape Incorporation versus ABS-CBN It's Showtime. Indeed, the tables are turned. Kung matutuloy, magandang abangan kung alin sa dalawang programa ang magwawagi sa ratings. At yan ang ating Chika Talk for today.